Magandang araw mga kapatid and welcome naman po sa isang bagong talakayan dito sa Tagasuri! Ako po si Kaborno at ako ang inyong taga-suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Sa ating episode po ngayon ay isa pong Corpus Christi episode po tayo ngayon dito po sa ating programa at sasamahan po tayo ng ating kapatid, si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gab, magandang araw sa iyo, bro. Hello po, magandang araw po mga kapatid. Kapaya panta ng Diyos ang parating sa maatin po. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, tatalakayin natin ngayon yung pahayag ng isang born again kapatid na Gabriel na grabe kung mag-alipusta. Kung yung katawan daw ni Kristo, kapatid na Gabriel, maskulado daw. Eto Oo, eto. Galing ito sa mga born again. Ayan naman na, mga kapatid. Sige, panoorin natin yung video, mga kababayan. Alam niyo mga kapatid, isip-isip ko, malayang Pilipino kami ha. Gumagawa kami ng album, wala kaming pakialam sa inyo, hindi namin kayo papakinggan. Kasi unbeliever naman kayo. We didn't think that way. You know what we did? We cut down the service, cut down on the songs. Why? Because sa akin, walang problema sa akin, 3 oras sa praise and worship kayo. Kasi bakit? Di namin kaya. Binom sa Catholic, di ba? No, 1 oras, dami nangyari. Tayo tumayo. Di ba? Parang dami nangyari. Seek ye first. May communion pa, pipili pa sa stage. Alam niyo yun, di ba? Pipila. Katawan ni Cristo, macho. Di ba? Mga ganun. Lahat ng klase ng... Sabi ko, dami nangyari sa 1 oras. Pero tayong born again, hindi talaga kaya. Kaya, yun na. Ayan, so katawan daw ni Kristo, macho daw, Brother Gabriel. Diba? Ano ba yung sagot? Naalala mo ba yung sagot? Kung ganun yung itatanong ng pare, di ba hindi naman macho yung isang sagot mo? Ano yan normal yan sa kanila Kaborno, yung mga halimbawa yung mga pastor o kaya yung mga leader. Mas maganda yung, ako as a former born again, Kaborno, kapag ganyan yung approach kasi na kapag halimbawa, nangangaral ka daw ng salita ni Lord, and then meron kang approach na nagpapatawa, di ba? You make the crowd lively. Goods yun, no? Lalo na kung halimbawa parang you make fun of others belief, di ba? Kaya nga ako naalala ko noon yung pastor namin ng born again, lagi niyang kapag halimbawa tatalakayin niya about sa Catholic, lagi niyang ituturo yung simbahan na malapit dun sa may ina-attendan ko ng church dati noon. So, tuturo niya yon yung simbahan ng Santissima Trinidad, and then tuturo niya yung kulto daw, ganon. And then, magpapatawa siya about sa may Catholic Church. Yeah. Ayan, so napanood niyo po yung kanina, yung born again pastor, Grabe naman yan. O baka magte-trending na naman yung video natin dahil tinalakay natin yung born again pastor na to. O ngayon, Brother Gabriel, hindi lang po yan ang dapat nating malaman. Meron din tayong gustong sabihin at basahin. Itong masaklap na balita ito, galing po ito sa internet. Meron kasi isang survey na ginanap dyan sa Amerika at tinanong po yung mga Katoliko, o ulitin po mga Katoliko po yung tinanong. Ito, basahin natin ang sabi sa survey ng Gallup Organization. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Ayun po, so sabi dito, recently a Gallup poll was taken on the Catholic attitudes toward Holy Communion.
The polls showed serious confusion among Catholics about one of the most basic beliefs of the Church. Only 30% of those surveyed believe that they are actually receiving the body and blood, soul, and divinity of the Lord Jesus Christ under the appearance of bread and wine. 29% think that they are receiving bread and wine, which symbolizes the spirit and teachings of Jesus, and in so doing, are expressing their attachment to his person and words. 10% understand their action to be receiving bread and wine in which Jesus is present. Ayan. And 23% hold that they are receiving what has become the body and blood of Christ because of their personal belief. Ayan. Ayan, so masaklap na balita, 30% lang palang nakakaalam sa mga sinurvey ng Gallup organization yung tungkol nga sa body and blood ng ating Panginoong Kristo, na kapag kino-consecrate na yung ah, yung Bread and wine. ostya, yung bread, at saka yung vino, yung wine, kapag na-consecrate na yan, nagiging body and blood, kapatid na Yes, Gabriel, through ng ating substantiation. Ayan. Oo, yung transubstantiation. Ngayon, kapatid na Gabriel, basahin natin. Ano ba yung opisyal na turo ng Iglesia Katolika? Basahin natin dito po sa aklat muna. Ito, yung aklat ng ito galing ito sa aklat ito ng mga Knights of Columbus ito, a shout out pala sa nagbigay sa akin ng libro na to. Ang ganda ng libro na to eh. Sige, basahin ko to. Itong sa aklat na The Eucharist, Sacrament and Sacrifice ni Father Gilles Dimock, OP. Yung nihil obstat, si Reverend Brian Gannon, at imprimatur si Most Reverend William Lorry, Bishop of Bridgeport. Babasahin natin yung page 13. Ito ay sinulat noong yung ating copy, 2021 edition. Sa page 13 ito, kapatid na Gabriel, basahin mo nga, ang ganda ng sinabi dito. Okay. This presence is called real to underscore that the sacrifice is not just symbolic. The Eucharist is not only a symbol, the bread and wine begin as symbols of the Lord's body and blood and then become His very body and blood. Ayan. Ayan, napakaliwanag. So, yung bread and wine na sumisimbolo sa kay Kristo ay naging tunay niyang katawan at dugo, kapatid na Gabriel. Oo, di ba? Maliwanag yan, So, yan po ang aral ng Iglesia Katolika. Literal po na yung bread at saka yung wine, kapag na-consecrate na yan, nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. Pero sabi nung born again, ulitin nga natin ang sabi ng born again, mga kapatid. Panoorin natin. Alam niyo mga kapatid, isip-isip ko, malayang Pilipino kami Gumagawa kami ng album, wala kaming pakialam sa inyo, hindi namin kayo papakinggan. Kasi unbeliever naman kayo. We didn't think that way. You know what we did? We cut down the service, cut down on the songs. Why? Because sa akin, walang problema sa akin, 3 oras sa praise and worship kayo. Kasi bakit? Di namin kaya. Pero sa Catholic, di ba, 1 oras, dami nangyari. Tayo tumayo. Di ba, parang dami nangyari. Seek ye first. May communion pa, pipila pa sa stage. Alam niyo yun, di ba, pipila. Katawan ni Cristo, macho. Di ba, mga ganun. Lahat ng klase ng... Sabi ko, dami nangyari sa 1 oras, pero tayong born again, hindi talaga kaya. Kaya, yun na. Katawan daw ni Kristo, macho. Grabe naman yan. Di good luck na lang, sabi nga ng Biblia, kapatid na Gabriel, sa Juan, pakibasa yung 6:51, kapatid na Gabriel. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumababa mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Ayan, maliwanag, yung tinapay na siyang katawan ni Kristo ay yan po, kung kakain ka niyan, sabi ng Biblia, mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At alam naman natin na yung katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo, yung Last Supper, doon po naganap yung unang
Holy Communion, ika nga, no? Basahin natin sa Lucas 22:19 hanggang 20. Pakibasa, kapatid na Gapre. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Ayan, maliwanag. So, sabi dito, yung bread ay yun yung katawan ni Kristo. Ano? So meaning, sa time na yan, nag-consecrate na ang ating Panginoong Kristo at sinabi na yun yung katawan, ano? Yung tinapay na ika nga nung Juan 6:51, mabubuhay ka magpakailanman kung ikaw ay kakain ng tinapay na yan. Ibig sabihin, sa iba pang salin, maaliligtas ka, kapatid na Gabriel. So, ganun yun. Ano? It's very significant na hindi natin iti-take as mere symbol yung Eucharistia, kundi literal po talaga yon, mga kababayan. At para patunayan sa inyo, kasi ito meron kasi akong napanood na isang naging Katoliko siya dahil sa Eucharistia. Ito, panoorin natin yung isang TikTok video, ano pa? Panoorin natin. The Eucharist or Holy Communion is the real presence of Jesus Christ under the appearance of bread and wine. During the Mass, we are able to receive Jesus Christ into our body and into our heart in the most intimate way possible. To understand the Eucharist, we have to understand John chapter 6. Jesus says to the disciples, I am the bread of life which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever, and the bread which I shall give for the life of the world is my flesh. The Jews began to argue with one another, saying, How can this man give us his flesh to eat? So Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man, you have no life in yourselves. For my flesh is food indeed. When the disciples heard this, they said, This is a difficult statement. Who can listen to it? And as a result of this, many of his disciples withdrew and were not walking with him anymore. If Jesus was speaking symbolically, he would have simply said, Guys, no, wait, come back. I was just speaking symbolically. But he wasn't. Instead, he wanted us to become one flesh with him. He wanted us to experience his love in the most intimate way possible, through the Eucharist. Ayan, di ba? So, na-explain na niya, no? So, na-explain niya ng maganda, no? Na kung babasahin mo pa yung 6:51 patuloy, nalalaman natin na hindi talaga simple yung Eucharistia, kapatid. Yes, literal. Literal talaga yun. At patunayan natin sa inyo, no? Kasi maraming mga, yung tinatawag nating Eucharistic miracles, kapatid na Gabriel, di ba? Eto, meron tayong panonoorin na isang, ito, mga videos ito, ano? Yung una, panoorin natin yung milagro na nangyari doon sa Argentina. Ito TikTok video din ito. Panoorin natin. At 7 o'clock, August 18th, 1996, Father Alejandro Pizzet was saying Holy Mass at a Catholic church in Buenos Aires, Argentina. After distributing Holy Communion, a woman came up to tell him that she had found a discarded host on a candle holder at the back of the church. Since he was unable to consume it, Father Pizzet placed it in a dish of water and stored it in the tabernacle. However, coming back on Monday, August the 26th, he came into the church, opened the tabernacle, and to his amazement, he found that the host had turned into a bloody substance. He reported the miracle to Cardinal Jorge Bergoglio, the future Pope Francis, who told him to have it professionally photographed. These photos were taken on September the 6th, 1996. For several years, the host remained in the tabernacle with everything kept under strict secret. Since the host suffered no visible decomposition, Cardinal Bergoglio decided to have it scientifically analyzed. Since they did not want to prejudice the study, they purposely did not inform the team of scientists of its origin. One of those scientists was Dr. Frederick Zugaba of Columbia University, the well-known cardiologist and forensic pathologist.
he determined that the analyzed substance was real flesh and blood containing human DNA. Zugaba testified that the analyzed material is a fragment of the heart muscle found in the wall of the left ventricle close to the valves. The heart muscle is an inflammatory condition and contains a large number of white blood cells. This indicates that the heart was alive at the time the sample was taken, since white blood cells die outside of a living organism. They require a living organism to sustain them. Thus, their presence indicates that the heart was alive when the sample was taken. What is more, these white blood cells had penetrated the tissue, which further indicates that the heart had been under severe stress, as if the owner had been beaten severely about the chest. Ayan. So, di ba, ang ganda nung ating napanood, Brother Gabriel, ano? So, yan po isa sa mga patunay na talagang literal, ano? At yan, ano, may mga magpapatunay. Ang dami ng patunay niyan eh. O, eto pa, para malaman natin. Ito po, isa po itong, ano ito eh, sine ata ito, na gusto ko pong ipapanood sa inyo. Panoorin natin ito, mga kababayan. Sana maantig yung puso nyo at ma-convince na kayo, ano? O, para mas lalong tumibay ang ating pananampalataya. Ito, panoorin natin. În cerul la te, de un Patrul Sum Omnipotentum, tic gratias agens, benedixit, regit, editque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est in corpus meum. Ayan, ano, nakikita niyo po mga kapatid, ano, dumugo yung hostya nung kanyang kinoconsecrate na kapatid na Gabriel. O, di ba? Talagang Ayan, literal na nakikita yung transubstantiation, oo, na naging katawan at dugo ni Kristo yung ano, yung hostya, kapatid na Gabriel, at yung vino. Sige, tuloy natin yung, ang ganda nito eh. Sige, tuloy natin. Please, excuse me. I don't understand what is happening. I believe Ayan, kung mapapansin ninyo, yung pari, kapatid na Gabriel, eh, may doubt siya. O kagaya doon nung nagsabi na born again na na yung katawan daw ni Kristo, eh, macho macho. Oo, eh, inalipusta pa niya. Eh, dito naman, kapatid na Gabriel, eh, merong doubt ang pari doon sa ginagawa niya. O, di ba? Oo, eh, kaya nga ipagdasal natin yung mga pari, kapatid na Gabriel, na i-embrace talaga ang ating turo sa Iglesia Katolika, ano? Eh, ano ba nung nangyari dahil nakita na niya sa harap niya yung milagro, ano? Sige, tuloy natin. I have to see the successor of St. Peter. I have to go and see the Pope. Yan, di ba? Kita ninyo mga kababayan, ano? Eh, talagang may doubts talaga siya. Kaya ni-report niya po yan sa Santo Papa, kapatid na Gabriel. O, di ba? Ang ganda ng eksenang yun, ano? O, ngayon, eh, humingi siya ng kapatawaran doon sa Santo Papa. Sige, panoorin natin. Ituloy natin. What is the matter, my son? I see that you're deeply troubled. Please tell me. Your Holiness, forgive me.
I have not been a faithful priest. You see, I doubted whether Jesus was really present in the Eucharist. I was returning from Rome when I stopped to offer Mass in Bolsena. And at the consecration, the consecrated host began to bleed. The blood streamed down onto the altar and the corporal and onto the floor. Holy Father, bread doesn't bleed. Forgive me for ever doubting. We all have doubts, my son. But the Lord is kind and merciful. Thank you for bringing this to me. We will look into this occurrence and discern if and how the Lord is speaking to us through it. What shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? Dominus meus et Deus meus, my Lord and my God. Ayan. So yan po yung kwento ng Feast of Corpus Christi. Yan po yung nag-start po yan doon sa sa Bolsena, Orvieto, Italy, kapatid na Gabriel. Diyan sa Rome, malapit diyan sa Rome, ano? At noong 1263, yung pari natin napanood, si Peter of Prague po yun, kapatid na Gabriel. Na noong nagkaroon siya ng pilgrimage sa Roma, ay nagmisa siya, kapatid na Gabriel. Ang ending, meron palang nangyari. Oh, yan yung napanood natin na dumugo yung yung ostya, kapatid na Gabriel, na naging katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At yan, kinumisyon niya po yan kay Pope Urban IV. Ayan, nakita niyo sa screen ngayon, ano? Oh, so, ganun po yung nangyari. Ayan. Sige, tuloy natin yung mga texts. Tuloy natin yung text, kapatid na Gabriel.
Ayan, so yan po yung kung saan nagsimula talaga yung Feast of Corpus Christi na ngayon po ay ating sineselebrate sa ating simbahan. Yan po yung sa Eucharistic miracle dyan sa Bolsena, Orvieto, Italy, kapatid na kapel. At may malaking papel dyan si Saint Thomas Aquinas, ano? Ayan. O, diba? Ang ganda ng ng kwentong yan na panood natin. At meron pang isa tayong panonoorin, Brother Gabriel. Itong video naman na ito, isa namang Eucharistic miracle. 'Di ba ang ganda? Bago muna natin ipagpatuloy, ano masasabi mo doon sa napanood mo? Wala ka latang audio, bro. Nakakatuwa na mapanood yun kasi yung takin mo, Kabornok, talagang noon pa man, meron ng ganyang miracle na nagaganap. 1200s, grabe, napakatagal na nun. Talagang noon, history na ang magpapatunay, Kabornok Oh, diba? 1263 yan. 1263. 1263 pa lang yun, Kabornok. Na tayo ngayon, 2023 na. Napakarami ng mga Eucharistic miracles yung na itala sa history. Kaya talaga kahit ako din siguro, kikilabutan din ako noon kung nasaksihan ko din yun siguro, Kabornok, no? Talagang kasama nila literal ang Panginoong Jesucristo, di ba? Oo, sabi nga rin ng Biblia, mas mapalad pa daw yung mga tao na mayroong pananampalataya kahit hindi nila nakita yung milagro, kapatid. Oo. Kaya tayo, mas mapalad na tayo. Di ba? Yes. Diba? Oo. Pero yung nagsabi kanina na yung born again, ito panoorin natin. Alam niyo mga kapatid, isip-isip ko, malayang Pilipino kami ha. Gumagawa kami ng album, wala kaming pakialam sa inyo, hindi namin kayo papakinggan. Kasi unbeliever naman kayo. We didn't think that way. You know what we did? We cut down the service, cut down on the songs. Why? Because sa akin, walang problema sa akin, 3 oras sa praise and worship kayo. Kasi bakit? Di namin kaya. Binom sa Catholic, di ba? No, 1 oras, dami nangyari. Tayo tumayo. Di ba? Parang yun, dami nangyari. Seek ye first. May communion pa, pipili pa sa stage. Alam niyo yun, di ba? Pipila. Katawan ni Cristo, macho. Di ba? Mga ganun. Lahat ng klase ng... Sabi ko, dami nangyari sa 1 oras. Pero tayo born again, hindi talaga kaya. Kaya, yun na. Ayan. Di ba? Kaya kawawa na lang, Nahawa na lang tayo sa kanila. Kasi di nila alam to Okay, sige, panoorin naman natin yung isa pang Eucharistic miracle. Eto, panoorin natin mga kapatid. Pangyayari ay naganap noong 8 siglo o 8th century. Tinatantsyang ang taon ay nasa pagitan ng 730 at 750 AD. Ang lugar ay sa bayan ng Lanciano sa bansang Italia. Noon ay hindi pa Lanciano ang tawag dito, kundi ang lumang pangalan nitong Alcanum. Panahon ito ng pagpapahirap sa maraming Kristiyano sa pamumuno ng Byzantine Emperor na si Leo III na tinawag ding the Isaurian. Upang makatakas sa pagpapahirap na ito, nagpunta ang karamihan ng mga mongheng Griego o Greek monks sa Italia. Kasama dito ang mga mongheng disipulo ni Saint Basil o mga Basilian monks na napadpad sa Lanciano. Dito sila nagtayo ng monasteryo na ipinangalan nila sa kanilang patron na si Saint Longinus. Isa sa mga mongheng ito ang nakakaranas ng pagdududa sa kanyang pananampalataya, partikular sa misa kung saan pinaniniwalaan ng mga Katoliko na ang tinapay at alak ay nagiging tunay na laman at dugo ni Jesucristo. Araw-araw siyang nagdurusa at nakikipagtalo sa kanyang sarili tungkol sa paniniwalang ito at ipinagdarasal niyang mawala na ang kanyang pagdududa. May takot rin siyang hindi maipagpatuloy ang kanyang bokasyon bilang monghe dahil sa mga bumabagabag na ito sa kanyang isip.
Isang araw, nang siya ang naatasang magmisa, pumasok na naman sa isip niya ang pagdududa. Habang itinataas niya ang tinapay, hindi niya maubos maisip kung paano ito magiging katawan ni Jesus Christ. Sa misa ng mga Katoliko, sa bahagi na tinatawag na consecration, ang tinapay o ostya ay nagpapalit at nagiging tunay na katawan ni Jesus at ang alak ay nagpapalit at nagiging tunay na dugo ni Jesus. Ang prosesong ito ay tinatawag na transubstantiation. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ayan, so yan yung time ng consecration, 'di ba, Brother Gabriel? Kung itataas na, yun yung mere symbol nagiging reality na, no, nagiging literal na 'yon. Na katawan at dugo ni Kristo. Di ba? So yun po 'yun, ano? Sige, tuloy natin. Nawala na sa mga dokumento ang pangalan at pagkakakilanlan ng naturang monghe, pero sa isang lumang dokumento ay inilarawan siya bilang isang taong magaling sa mga siyensya pero walang masyadong alam tungkol sa Diyos. Sa partikular na misang iyon, nang binanggit ng monghe ang mga katagang, "Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo at ito ang kalis ng aking dugo," nakita mismo ng kanyang mga mata na ang tinapay ay napalitan ng tunay na laman at ang alak ay napalitan ng dugo. Natulala ang monghe. Nakatalikod siya sa kongregasyon na siyang sinusunod ng mga pare ng panahong iyon. Hindi malaman ng mga tao kung bakit natigilan ng monghe. Maya-maya'y tila nagising ito sa pagkakagulantang at napaiyak sa sobrang kagalakan. Unti-unti siyang humarap sa mga tao. Tinawag niya ang mga ito upang lumapit at palibutan ang altar at sinabing, "Mapapalad na mga saksi kung kanino ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili para tanggalin ang aking pagdududa. Halina mga kapatid at mamangha sa ating Diyos na ngayon ay napakalapit sa atin. Narito ang laman at dugo ng ating pinakamamahal na Kristo." Nag-iyakan din ang mga naroon at humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Ang iba ay sinuntok ang kanilang mga dibdib at sinabing hindi sila karapat-dapat sa milagrong ito. Ang iba ay nagsiluhod at nagpasalamat sa napakalaking biyayang ibinigay ng Diyos sa kanila. Ipinamalita kaagad sa mga kalapit lugar ng mga nakasaksi sa himala ang nangyari at mabilis itong kumalat na parang nagbabagang apoy. Heto pa, hindi nagtagal, ang dugo ay lumapot at namuo upang maging 5 buo-buong dugo o mga globules ng dugo. Ang laman ay hindi nagbago. Nagpatawag ng investigasyon ang arsobispo. Ipinatimbang niya ang mga buo-buong dugo. Magkakaiba ang laki at hugis ng mga ito, pero nang tinimbang, ang bawat isang globule ay may pare-parehong timbang na 15.85 grams. Nang pinagsama-sama ang 5 globules, ang timbang nito ay 15.85 grams rin. Ganon din kung 2 globule ang timbangin o 3 o 4 o kahit anong kombinasyon ang magkakasama. Grabe, kapatid na Gabriel, ano? Ang ganda talaga, no?
Oh, di ba? Kung timbangin mo daw, 15.85 grams, halimbawa, 5 globules yun eh. So, yung isang globule, yung timbang daw, 15.85 grams. Yung isa naman, 15.85. Siyempre, kasi kung science yung titignan at mathematics, dapat Magdadagdag siya i-add. dapat ng Oh, dadagdag. dapat mga 31 something, ano? Oh, mga 31 point something, ano? Yes, yes. Oo. Pero yung nangyari, nung pinagsama yung lima, o ganun pa rin yung bigat niya, 15.85 grams. Ibig sabihin, may kakaiba nga, kapatid na Gabriel, o di ba? Constant Oo. yung Kaburnok, constant yung miracle, di ba? Yung, Oo. di ba yung ibang miracle na alam natin, parang isang beses lang, di ba? Nagpakita. Yung isang ganito, si Mama Mary, nagpakita isang beses lang. Pero ito hindi eh, ongoing yung miracle, di ba, Kaburnok, nararanasan. Oo, di ba? Ang ganda. O, tuloy natin ang kwento, kapatid na Gabriel. 15.85 grams pa rin ang timbang. Inirecord ang mga obserbasyong ito, pati na ang mga testimonya ng mga nakasaksi sa pangyayari. Para itong himala sa loob ng himala, sinertipikahan at kinumpirma ng simbahan na isa nga itong himala. Kaya lang, ang mga orihinal na dokumento ay nawala na. Sa sobrang tagal na ng pangyayari, ang mga parchment na pinagsulatan ng mga dokumento ay dumaan na sa napakaraming hamon at sitwasyon gaya ng sunog, pagnanakaw, gyera, lindol at kung ano-ano pa. Malaking bahagi ng pinagbabatayan ng impormasyon ang pagsasalin-salin ng kwento mula sa mga nakasaksi. Pero ang laman at mga buo-buong dugo hanggang ngayon ay makikita pa rin sa Lanciano, Italy. Maaari ring mabasa ang kwento ng pangyayari sa epigraph na iniukit sa marmol noong 1636 na makikita pa rin hanggang ngayon sa bandang kanang bahagi ng kapilya ng Valseca sa simbahan ng San Francesco. Pagkatapos na mangyari ang himala, inilagay ang sagradong laman at dugo sa espesyal na lalagyan para sa mga relic ng simbahan na tinatawag na reliquary. Ito ay gawa sa ivory, pero ang pagkakaselyado nito ay hindi ganoon kasikip o airtight. Ibig sabihin ay maaari pa rin itong pasukin ng hangin at iba pang elemento at wala rin itong preservative. 1713 nang pinalitan ang lalagyang gawa sa ivory ng panibagong lalagyang gawa naman sa silver at crystal. Ang sagradong laman ay inilagay sa monstrance na nakadisplay gaya ng ginagawa sa banal na ostya. Ang mga buo-buong dugo ay inilagay naman sa kristal na kalis. Pinaniniwalaan ng iba na ito ang aktwal na kalis na ginamit ng monghe sa misa. Sa pagdaan ng panahon, iba't ibang religious orders ang nangalaga ng simbahan at ng banal na laman at dugo. Mula sa pagkalinga ng mga Basilians na tumagal hanggang 1176, sinundan ito ng mga Benedictines hanggang 1252. Mula noon ay ang mga Franciscans naman ang nangalaga dito. Noong 1258, dahil nabubulok at nasisira na ang simbahan ni St. Longinus, nagpatayo ang mga Franciscans ng bagong simbahan na ipinangalan nila sa kanilang patron na si St. Francis of Assisi. Hanggang ngayon ay dito matatagpuan ang mga relic ng laman at dugo. Hindi tumigil ang simbahan sa pagkumpirma ng katangi-tanging himalang ito. Noong 1574, ipinaulit ni Archbishop Antonio Gaspar Rodriguez ang pagtitimbang sa mga globules ng dugo sa harapan ng maraming saksi. Pareho ang konklusyong nakuha nila. Tandaan natin na lumipas na ang 8 siglo o 8 centuries mula nang mangyari ang himala, pero ang dugo ay nanatili pa ring sariwa at walang senyales ng pagkabulok. O, di ba, Brother Gabriel, yung findings nung experiment na yan, kapatid na Gabriel, noong 1574, ganun pa rin yung lumabas, kapatid na Gabriel, di ba? Grabe naman yan, mga kababayan. Yes. Tignan nyo nangyari yung actual na miracle, yung pinag-usapan kasi sa video na yan, yung Miracle of Lanciano, na nangyari noong 8th century sa Lanciano, Italy, kapatid na Gabriel. At ayon sa tradisyon, yung monghe, meron siyang doubt dun sa real presence ng ating Panginoong Kristo sa Eucharist. Pero nangyari nga yung nakita natin kanina. Ayan, ano? So, ganun po yun. At
Siyempre marami nang nangyari. Oh, 'di ba? Pero nalaman na natin na kahit na gano'n, pinangalagaan pa rin ng Iglesia Katolika yung relics nung nasabing, yung, Amen. nung nasabing kopa na ginamit, pati yung dugo, yung, nakita natin kanina, no, sa video. At, kahit ano, tumagal na ng halos 8 siglo ata, gano'n pa rin. Noong 1574, gano'n pa rin, kapatid na Gabriel, yung resulta, 'di ba? Oo, So, pati yung timbang, 'di ba, gano'n pa rin. Oo, napakaganda ng, kuwento na ito. Ikaw kung, sasabihan mo lang na macho daw 'yan, talagang ang baba naman ng tingin mo, 'di ba? Ito Yun, yes, ano lang naman nila yun, tawag do'n, bunga ng kamangmangan nila yun. oo, sige, tuloy natin ang magandang kuwento. Narito pa ang ilan sa sumunod na investigasyon noong 1636 na pinangunahan ni Padre Serafino ng Scano, noong October 23, 1777 na pinangunahan ni Archbishop Domenico Gervasoni, at noong October 26, 1886 na pinangunahan ni Bishop Francesco Petrarca. Sa aking pagsasaliksik ay wala akong makitang detalye sa 3 investigasyon na ito maliban sa sinasabing ang konklusyon ay pareho pa rin sa mga naunang investigasyon. Pero ang pinakakomprehensibo at makatotohanang investigasyon ay naganap noong 1970 hanggang 1971. Sa panahong ito, mahigit 1,200 years na ang nakalipas mula nang mangyari ang himala. Ayan 1970 hanggang 1971. Exciting itong part ng video na 'to, Brother Gabriel. Tignan natin ano. Ano ba yung result, kapatid na Gabriel? At dito din natin malalaman kasi yung isang Eucharistic miracle na napanood natin, nalaman natin na yung, findings doon, parang dugo galing sa puso ng tao, kapatid na Gabriel, o 'di ba? Ito naman, ano naman ito? Ito panoorin natin. Ang ganda talaga ng mga Eucharistic miracle. Mai-in-love ka, no? Ito. November 1970 nang humingi si Archbishop Pacifico Perantoni at ang Provincial Minister ng Franciscan Order sa Abruzzo ng authorization mula sa Rome upang magsagawa ng mahabaang serye ng pag-aanalisa at scientific tests para madetermina ang tunay na katangian o nature ng laman at dugo na galing pa sa 8th century at naroon pa rin sa simbahan ng San Francesco sa Lanciano. Ikinomisyon ang tanyag na propesor at doktor na si Dr. Eduardo Linoli. Siya ay propesor ng anatomy at pathological histology, gayon din ng chemistry at clinical microscopy. Siya din ang pinakapinunong doktor sa lahat ng mga ospital ng Arezzo. Ang naging assistant niya ay si Dr. Ruggero Bertelli, isang dalubhasang propesor ng Human Anatomy sa Siena University. Ang investigasyon ay ginamitan ng state-of-the-art technology at kumpleto sa dokumentasyon kasama ang mga microscopic photographs. Iprinesenta ni Dr. Linoli ang resulta ng kanyang investigasyon at ang kanyang mga natuklasan noong March 4, 1971 at ito ay ipinublish sa Quadernis Clavo di Diagnostica Clinica e di Laboratorio noong September 1971. Sa pag-aaral ni Dr. Linoli, kinumpirma niya na ang laman ay totoong laman at ang dugo ay totoong dugo at pareho itong galing sa buhay na tao. Ang laman ay walang dudang galing sa puso. Nakita niya sa specimen ng laman ang mga sumusunod na bahagi ng puso, ang myocardium, endocardium, vagus nerve at left ventricle. Namangha si Dr. Linoli sa pagkakahiwa ng laman na kanyang ineksamin. Sinabi niyang isang dalubhasa lang na may ekspertong kamay ang kayang kumuha ng ganoong klaseng hiwa ng tissue na galing sa puso. Di ba? Ang ganda talaga, kapatid na Gabriel. Hindi ka pa makukumbinsin yan. Totoo talagang literal na, Brother Gabriel. Di ba? Biruin mo, yung doktor lang pala yung makakagawa nung pagkuha ng tissue doon sa... Yung globule kasi, tissue pala yun Yung nakuhang 5 globule, tissue daw yun, galing sa puso ng tao. Makukuha mo lang yun kung ikaw ay isang bihasang cardiac doctor.
Oh, paano kaya nangyari yon? Hindi ba yun milagro? Naku naman, mga kababayan. O, di ba? Di ba ang ganda ng kwentong ito, kapatid na Gabriel? At hindi lang yan, ano? Ika nga, wait, there's more. Di ba? Panoorin natin ang resulta pa. Kinumpirma rin niya na ang mga namuong dugo at ang dugong nasa specimen ng laman ay parehong may blood type na AB positive. Nakita rin sa dugo ang mga minerals na chlorate, phosphorus, magnesium, potassium, sodium at calcium. Nakitaan din ito ng protina na may kaparehong proportion na gaya ng sa ordinaryong dugo ng tao. Ang komposisyon ng dugo ay tumutugma sa dugo ng buhay na tao na kinuha lang ng araw ding iyon. Walang nakitang anumang material o chemical gaya ng preservative sa dugo at sa laman, kaya kamangha-manghang tumagal ng mahigit 1,000 taon na nakapreserba ang nasabing dugo at laman sa natural nitong estado. Gayong ang mga ito ay naka-expose sa mga factors na posibleng makapagpabulok dito. Oh, di ba, Brother Gabriel? Oo, Ang ganda grabe talaga. talaga. Oh, di Hindi ba, po mga siya kababayan? Mhm. Oo, tapos sasabihin lang ng pastor kanina na macho lang daw yung, ay nako naman. Sige, ngayon, papasok ngayon yung investigation ng WHO. Ano ba ang sabi ng WHO? Panoorin natin, mga kapatid. Noong 1973, bumuo ng Scientific Commission ang Chief Advisory Board ng World Health Organization upang beripikahin ang mga natuklasan nila Dr. Linnaly at Dr. Bertelli. Tumagal ng 15 buwan ang pag-aaral ng Scientific Commission na nagsagawa ng 500 eksaminasyon. Kinumpirma ng nasabing komisyon na ang naunang pag-aaral na ginawa nila Linnaly at Bertelli ay tama at ito ay ipinablish noong December 1976 sa New York at Geneva. Sa dami ng isinagawang investigasyon, hindi lang ng mga relihiyoso o Kristiyano, kundi pati na rin ng mga scientific experts na gumamit ng scientific processes, sa malinaw at pare-parehong resulta at konklusyon ng mga investigasyon na ito, at sa katotohanan na naroon pa rin, nag-e-exist at nakikita pa rin ang mahigit 1,200 taong laman at dugo. Ipinapakita lang sa atin ni Jesus na ang pangyayari sa Lanciano ay tunay na isang milagro. Hindi lang ang monghe ang tinulungan niyang maliwanagan, kundi ang lahat ng nagdududa sa banal na Eucharistia. Kung tutuusin, sa mga mananampalataya, hindi na mahalaga ang lahat ng investigasyong ito. Pero sa mga ayaw maniwala, kahit ano pang ebidensya ang ipakita sa kanila, ay hindi pa rin sila maniniwala. Naalala ko tuloy ang kwento sa Ebanghelyo ni San Juan nang ayaw maniwala ni Apostol Tomas na nakita at nakausap ng ibang mga apostol si Jesus pagkatapos na ipinako ito at namatay sa krus. Kung hindi pa ipinakita at ipinadama sa kanya ni Jesus ang sugat niya sa kamay at tagiliran, hindi pa maniniwala si Tomas. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, "Sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya." Oh, di ba, Brother Gabriel? Ang ganda na nakasulat sa Biblia, no? Amen. Maliwanag talaga. Ikaw na nanonood ngayon, kapatid na Gabriel, sa mga manonood, hindi ka sang-ayon at kumbinsido na yung after nung consecration, yung katawan at dugo ni Kristo na yung nakikita mo, hindi na yun yung hostia, ano? Hindi na yun yung vino, kapatid na Gabriel. Kung kailangan mo pa ng ebidensya, sabi ni Kristo, ayan, sapagkat, basahin mo nga, kapatid na Gabriel. Sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakakita at gayon may nagsisampalataya. Ayan, maliwanag. Tayong dalawa, di naman natin kailangan ng ebidensya kasi sumasampalataya na tayo. Paano yung iba? Paano yung iba, kapatid na Gabriel? Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Pagdasal natin niya, Kabo. Oo. Especially itong pastor. Panoorin natin ulit. Ha? Sige. Itong pastor. Panoorin natin. Pero sa Catholic, di ba, isang oras dami nangyari. Tayo tumayo. Di ba? Parang dami nangyari.
Seek ye first. May communion pa, pipili pa sa stage. Alam niyo yun, di ba? Pipila. Katawan ni Cristo, macho. Di ba? Mga ganun. Lahat ng klase ng... Sabi ko, dami nangyari sa isang oras. Pero tayong born again, hindi talaga kaya. Kaya, yun na. Ayan. So, yan po mga kababayan. Naku, kawawa naman. Sabi ng Biblia, basahin natin ulit sa 6:51 ng Juan, kapatid na Gabriel. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumababa mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Ayan, napakaliwanag, kapatid na Gabriel. Mabubuhay daw magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito, na siya ang ating Panginoong Kristo. Ayan, di ba? Ang ganda ng ating episode, Brother Gabriel. Ano masasabi mo sa ating episode ngayon, Brother Gabriel? Well, sa akin, pakiramdam ko parang na-renew yung pananampalataya ko. Di ba? Kasi, ako aminado naman ako nung araw, although kahit nung napakinggan ko ng joke na yan, katawan ni Cristo, macho, hindi siya nakakatawa para sa akin kahit nung Protestant pa ako. And ngayon, na-realize ko, kabunok, na ito pala, kumbaga parang ito pala yung dahilan bakit hindi ko ginawang katawa-tawa yung Holy Eucharist kahit nung ako'y nasa Protestant. Though, nagkaroon ako ng paniwala na symbolism lang din yun, kabunok, symbolism lang din yun. Pero ngayon, nasa Catholic, talagang na-renew yung aking pananampalataya at ngayon, awa na lang yung nagiging ko sa tulad niyan, yung pastor kanina. Ginagawa niya na lang yun for entertainment purposes, hindi yung para talagang mangaral ng salita ng Diyos. Patawarin nawa siya ng Panginoon kasi hindi niya alam yung kanyang sinasabi. Pero ako, as a Catholic, salamat talaga sa Diyos, di ba? Nakita ko ang Panginoong Hesus kahit di ko nakita siya ng personal na as in yung eye-to-eye contact, pero kasama ko siya gamit yung sa pamamagitan ng Holy Eucharist. Ayan. Di ba? So maganda po at siguro 3 Eucharistic miracles yung nating napanood. Ang dami pa niyan, kapatid na Gabriel. Yes, undocumented pa nga diba? Oo, kung tambakin yung pastor ng mga Eucharistic miracle, ano mang tawag diyan? Di busted yan, di ba? Talagang nako, mga kababayan, kawawa naman. Diba? So ganun po 'yun. At kaya ngayon, sa araw na ito ay sineselebrate po ng ating simbahan ang Corpus Christi. Ayan, di ba? So sana po ay tayong mga Katoliko ay bigyang pansin natin at bibigyang halaga ang misa ng ating simbahan. Ayan, so yan po ang ating episode ngayon. Maraming salamat, kapatid na Gabriel, sa pagsama mo sa ating programa ngayong araw na ito. Ayan, kaya kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama ko po si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Gabo. At kami ang inyong taga-sorry! Ayan, di ba? Ano ba yung sabi ulit nung pastor? Baka i-recap lang natin. Recap lang bago natin tapusin. At kayo na pong humusga. I-comment nyo po sa baba ang inyong masasabi sa pastor na ito. Bago tayo magtapos. Ito. Pero sa Catholic, di ba, isang oras dami nangyari. Tayo tumayo. Di ba, parang dami nangyari. Seek ye first. May communion pa, pipili pa sa stage. Alam niyo yun, di ba, pipila. Katawan ni Cristo, macho. Di ba, mga ganun. Lahat ng klase ng... Sabi ko, dami nangyari sa isang oras. Pero tayong born again, hindi talaga kaya. Kaya, yun na. I am Catholic. I am alive. I am the gospel. I am the light. I am Catholic. I am alive. I am the liver, the salt and light. I am Catholic.
Magandang araw mga kapatid and welcome naman po sa isang bagong talakayan dito sa Tagasuri!